Siyempre mga kabantay, ito pong talangka na to ay hugasan natin tapos ibuburo natin, no? Napakasarap po nito. Itong talangka na to sa buro. Lagyan lang po natin ng asin at saka sa plastic na po natin lagay na malinis kasi wala po tayong football na malaki-laki. Hindi po kasi kasi sa medyo andito yung football natin kaya sa plastic natin lalagay. Tara, let's go. So ayan, salin lang po natin dito, hugasan natin yung ating talangka. Medyo malalata na sila kasi kahapon pa ito mga bantay. Meron ng patay, pwede pa yan. Bubura naman natin yan eh. Gasa lang natin para ayan. Tapos yung plastic natin, malis naman ito mga kabantay. Itong plastic, dito natin lagay. Ayan, video natin. Ayan. Natin ito sa isa. Ito mga ganito, malalata, pwede pa yan. Mga ganito, pwede pa yan. Maganda po sana mga 2 kilo yung ating tatabain. Kaso nga lang po ay ito lang naroon natin. Namatay pa iba. So ayan. Tanggalin po natin tubig. Kasi meron po ang tubig yan, pero paano? Ayan o, tumapon na tubig o. Ayan. So, okay, tapos ganyan po natin ang asin. Sa pagbuburo po, kung tayo po ay magbuburo lang, nakakaya natin kinabukasan, pwede na po yung mga 2 dakot na asin. O kaya naman po, pag magpipiga lang po tayo o tatanggal lang po natin yung taba niya, ayos na po yung 2 dakot lang din po. Ayan. Ayos na po yan. Ang purpose lang po nito, para po ma-preserve lang yung ano niya, yung laman niya at lumambot, para po madali siyang pigain kung sakasakali pong ating pipigain, no? So yan, ganyan lang po ang pagbuburo ng talangka. Yan. Yan. Pero pagka po gusto nyo ma-preserve talaga ng medyo matagal-tagal, damihan nyo po ng asin, no? Sa mga sa gusto po magburo. Dito po kasi sa Bulacan, pangkaraniwan na po itong magburo, pero sa mga ibang lugar po hindi po siguro alam itong ganito. Kaya ayan, papakita ko po sa inyo paano magburo. Kung kakainin po natin ito kinabukasan, pwede na po yung ganitong konting asin. At kung pipigayin po natin na gawin natin tinaba, pwede na rin po yung ganitong asin. Ngayon po, kung gusto nyo po tumagal-tagal, damihan nyo po ng asin at bayaan nyo siya naglulunoy sa asin. Sobrang dami. Yan. Ngayon, kalug-kalugin na natin para mag-shake lahat sila ng asin. Kalug-kalug lang mga kabantay. Pwede rin namang hindi kalugin kasi kaya ako nalug ko konti yung asin na lagay natin. Pwede yung hindi kalugin basta maraming asin. So ayan. Tanggalin po natin ng hangin tapos okay na yan. Kinabukasan po ay ating dito. Lalabas natin yung mga laman nila sa kanyang katawan, tsaka sa shell niya, kuha natin yung taba. Ayan. So pwede na po itong ganito. Ayan.
Kung wala po kayong Tupperware, pwede na po sa plastic. Lagay nyo lang po sa isang pinggan, pwede na po to, no? Ayan, lagay na po sa pinggan, o kaya naman po ay sa mangkok, basta po kasi siya ganyan. Ayan. Ayan. So ayan, pwede na po yan. At kinabukasan na po natin to pipigain at igigisa, no? Abang-abangan nyo lang po yung ating pagigisa nito. At makita nyo kung paano natin siya lutuin ng tinaba na talangka. Yan mga kabantay. So hanggang dito lang muna po yung ating vlog. Nakatulong po sa inyo paano magburo ng talangka. Yan. Ganyan lang po kasimple. Okay na po to. Pwede na po itong kainin kinabukasan. So ako po ay gagawin ko po ay tinaba. No? Yan. So hanggang dito lang po at nawa po ay makatulong o sa mga hindi sanay magburo. Ayan. Basta po magbuburo kayo mga kabantay na gusto pong pamatagalan. Ito po kasi pagka po ito binuro ngayon, kinabukasan babanlian, tapos saka kakainin na, ganoon. So kung gusto pong matagalan, damihan nyo po asin. Di bali ho siyang nakalubog talaga sa asin. Yan. Napakabisa po talaga. Para po kayo nagkaan ng itlog na maalat, ganoon. Yan. So ayan, hanggang dito lang po. At sa next vlog, papakita ko po sa inyo paano natin ito palasin yung laman nito. Yan, at saka igigisa natin. Yan, hanggang dito lang po. Bye bye, mama. Chup chup.